KMJS na yan. Ngayong gabi, isa ng misteryoso ang ating tutuklasin. Isang bungangayrang ina na operahan daw sa bibig. Totoo kaya yun? O chismis lang? Dito sa liblib na baryo sa Quezon, usap-usapan ng isang nanay na isinugod sa ospital dahil di daw niya maibuka ang kanyang bibig. At di din makausap, kinausap namin ang malapit na kapitbahay niya at nabigla kami sa mga sinabi nila. Halina't ating alamin ang buong istorya. Si Maring Wena ba? Madalas kami na magkwentuhan sa tapat ng bahay nila. Uy Mari, alam mo ba yung bagong chika? Yung bagong dayo dito sa atin. Pinagkakamalang aswang. Kaya ikaw mag-ingat-ingat ka at baka kayo maaswang. Lalabas ka man din sa gabi. Hala ka. Ako Mari, tigil-tigilan mo ko sa mga aswang-aswang na yan ha. At hindi ako dyan naniniwala. Tingnan mo yung buhok ko, puting-puti na. Sa tanda kong ito, maniniwala pa ako. Naku, o siya, alis na ako ha. Madaming chismis yan sa akin. Pati yung chismis din sa kabilang barangay, alam niyan. Dahil sa pagiging chikadora na, naging close kami. At sa tuwing magkikita kami, buhay ng ibang pinag-uusapan namin. Kinausap pa namin ng isang kapitbahay para makuha pa kami ng mga impormasyon kay Aling Wena at talagang nakakagulat ang mga isiniwalat niya na kwento. Si Maring Wena mabait naman siya, kaso mahilig sa chika. Okay lang naman ako. Nga pala, Mari! Uy, natawag ka na. Yung anak mo ita. Kakain daw yung anak mo. Hayaan mo yan! Ito ko yung chichas mo pa dito eh. Uy, Mari, pakainin mo muna yung anak mo, baka mamayat yan. Inay, umuwi na tayo. Hindi ka pa nagluluto, magluto ka na. Uwi na. Ay, oo nga, pala nakalimutan ko magluto. Sabi sa'yo, inay eh. Ay, Mari, mauna muna ako at magluluto pa ako. Nagugutom na ito, anak ko. Balita mo kapag may chika na, ha? Mare! Sige. Ikaw kasi, natuloy wala akong chismisan. Kaso, may tinatago palang lihim. Pag umuwi siya ng bahay, lagi siya nagagalit sa asawa niya. Ikaw ko rin, napakakutugan mo talaga. Puro kainom, puro kasagan. Kaya ka pa magtitino. Wala na sa'yo kakainin. Gumarap ka naman ng paraan. Madalas po sila nagtatalo sa pera. Porkit maliit ako, minamaliit mo na ako. Kasalanan ko bang pumili ka ng katulad kong gwapo? Tsaka hindi kita linigawan. Ikaw nang ligaw sa akin, kaya ngayon magtiis ka. Aanin ko naman yung gwapong katulad mo. Kung batugan ka naman. Kung alam kong ito magiging buhay ko sa'yo, sana hindi ako sumaka sa'yo. Narinig ko minsan sa galit ng asawa niya. Ikaw talaga ganyan. Napakawala sa'yo mo talaga dito sa bahay. Wala na sa'yo kakainin. Makabahala ko May yung bago maghanap na ng naman trabaho. Wala na sa'yo kakainin. saga. Tumigil kang babae ka, nang gigigilak sa'yo. Maghanap ka na sa'yo ng trabaho. Ano mo tigil? Naisasarado daw ang bibig kapag hindi daw tumigil. Napupuno na talaga ako sa'yo. Pag di ka tumigil, sasara ko yung bunganga mo. Malamang napuno na ang asawa niya kaya ayun. Si Paring Goryo may gawa sa bibig ni Maring Wena. Ayun yung nasaksihan ko nung nag-away sila. Kaya malamang si Paring Goryo ang nagsarado ng bibig ni Maring Wena. Kinausap namin ang asawa ni Wena na si Goryo. Buti na lang, napaunlak namin ito ng panayam. Panoodin natin ang pahayag ni Mang Goryo. Yung asawa ko po, sadya po yung bungangera. Minsan nga po, napapasubra ng kabungangaan. Aanin ko naman yung gwapong katulad mo. Kung batugan ka naman. Kung alam kong ito magiging buhay ko sa'yo, sana hindi ako sumaka sa'yo. Sa araw-araw po ba niyang pagbubunganga, sino po bagang hindi mapupuno? Totoo ba? Nabatugan ka daw, kaya ka binubunga nga ni Wena. Opo, inaamin ko pong wala akong trabaho pero sinubukan ko naman pong maghanap ng trabaho at magbabago na po ko. Kaso, pag nagbunganga na naman po si Wena, nawawalan po akong pag-asa maghanap ng trabaho. Ikaw ko rin, napakakutugan mo talaga. Puro kainom, puro kasagan. Kaya ka pa magtitino. Wala na sa'yo kakainin. Gumarap ka naman ng paraan. Kaya ayun, dinadaan ko na lang po sa sugal. Ibig bang sabihin, ikaw ang nagsarado ng bibig ni Wena? Anong mensahe mo kay Wena? Mahal ko din po yung kahit bungangera po. Kaya di ko magagawang saktan ang asawa ko. Hanggang salita lang naman po ako. Porkit maliit ako, minamaliit mo na ako. Kasalanan ko bang pumili ka ng katulad kong gwapo? Kahit ganito po ako, di ko po siya sinasaktan. Ngayong di ka na nagbubunganga, namimiss ko ang pagiging bungangera mo. Para maliwanagan ba tayo, kinausap namin ang anak nila na si Chacha. Ako po nasa labas nun at nakikipaglaro. Naririnig ko po sila nag-aaway. Normal na lang sa akin na nakikita ko silang nag-aaway. Napakabatugan mo talaga. Pag di ka tumigil, sasarang ko yung bunganga mo. Kaso iba po nung araw na yun.
Paano mo nasabi ng iba? Kaso po, yung narinig ko, isasarado ni Itay ang bibig ni Inay, may nakita po ang engkanto. Kaya sabi po ng engkanto, yan ang gusto mo, kaya tutuparin ko. Kaya po ako natakot at biglang pumasok sa kwarto. Nakita mo ang engkanto? Opo, ang engkanto ang may gawa sa inay ko. Mas nag-imbestiga pa ang aming team para maliwanagan tayo sa mga nangyayari. Sekreto din kami nagkabit ng CCTV sa kwarto ng batang si Chacha at magugulat kayo sa mga natuklasan namin. Sigurado ko si Paring Guri yung gumawa mo kay Maring Wena. Kaya dapat panagutan ni Guri yung ginawa niya. Di ko po talaga magagawa sa asawa ko yun. Yung kapitbahay namin, sinasabing ako daw ang may gawa nun. Halina't panoodin natin ang nakuha CCTV sa kwarto ni Chacha. Ganda-ganda ko talaga. Saan kaya dito ang gulo? Sigurado ako magsasarado ang bibig ni Inay. Nakakairita kasi ang ingay ng bibig mo. Aamin na po ako. Ako po ang may gawa sa inay ko. Tuwing po nag-aaway si Inay at Itay, isip ko pong gumawa ng paraan para hindi sila mag-away. Ngayon, naisip ko na kapag sarado na ang bibig ng inay ko, di na siya makakapag-ingay. Ay naku, tawag mo lang stress sa asawa ko. Mukha punta na nga lang muna sa labas. Para makapagtsikahan naman ako nang buwasan ng stress ko. Ay, namumagla na pa rin labi ko. Makapaglitin nga muna. Eh teka, bakit gulo-gulo dito sa lagayan ko? Ang gulo-gulo naman. Yan pa ang nangyari. Di ko po akalain na madidikit ng glue ang bibig ni Inay. Masusugod pa siya sa ospital. Kaya ko lang po kasi nag-aaway ang aking Inay at Itay. In-interview din namin ang kalalabas lang sa ospital at kagagaling lang na si Aling Buena. Hindi po siguro yung may gawa dito sa akin. Ang may sala rin po nito yung lip tint na ginamit ko. Parang may halong glue ata yun. Huwag ka mabibigla. May amin sa'yo si Chacha. Patawad po, Inay. Ako po ang naglagay ng glue sa lipid mo. Wala na yun anak. Alam ko namang hindi mo sinasadya. Kasalanan na rin namin kasi away kami ng away. Oo nga po, Inay. Ayoko po kasi kayo nag-aaway ni Itay. Natuto na ako anak. Alam ko namang walang magandang maidulot ang pagbubunganga ko sa itay mo. Hayaan mo anak, simula ngayon mag-uusap na kami ng maayos ng itay mo at hindi na rin kami sisigawan. Patawad din po, Inay. Pasensya na po, narinig ko po talaga na pinagbantaan ni Paring Goryo si Maring Wena. Tumigil kang babae ka, nang gigigil ako sa'yo! Maghanap ka na ng trabaho! Kaya ko lang po nasabi si Paring Goryo po ang may gawa na. Sa susunod po, hindi na po ako mabibintang basta-basta. Eh, anong mensahe mo kay Wena? Wena, magbago ka na sana. Ako din naman, pipiliti kong magbago para sa'yo at sa anak natin. Tsaka magpagaling ka na. Ngayong di ka na nagbubunga nga, namimiss ko ang pagiging bungangera mo. Maghahanap na rin ako ng trabaho at tutulungan ko rin siya sa pag-aalaga kay Chacha. Anong mensahe mo kay Wena at Chacha? Kay Wena, sana magbago ka na talaga. At bawasan ang pagiging bungangera mo. Kay Chacha naman, wag mo na yung ulitin ha. Kasi kahit bungangera ang inay mo pa rin yun. Yun lang po. Yun naman pala eh. Wala ding engkanto at wala ding misteryo. Lagi po nating gabayin at bantayan ang ating mga anak. Dahil sa mga ginagawa natin hindi maganda, mas lalo silang naapektuhan at nagtutulak sa mga bagay na akala natin hindi nila magagawa pero nagagawa pa nila. Pailalim po natin lagi ang pagmamahalan at pagbibigayan dahil sa huli, pamilya pa natin ang ating masasundalan.
Hanggang sa muling talakayin at kwentuhan, ito po ang kanguso mo, Jessica Soto. Don't forget to like, share, and subscribe para update kayo lagi sa aming mga bagong video.